Hello po. Ako si Katrina, 32 taong gulang, taga Las Piñas. Alam niyo yung feeling na sa isang segundo lang, masisira ang buong buhay mo? Yung isang eksena lang, mawawasak lahat ng pinagtayuan mo? Yan yung nangyari sa akin kahapon. Nandito ako ngayon sa hotel room, mag-isa. Nakabook ako dito kasi ayokong umuwi sa bahay. Ayokong makita yung kama namin, yung sala namin, yung buhay namin. Kasi lahat ng yun, puno na ng mga imahe na gusto kong kalimutan. Yung imahe ng asawa ko at yung best friend ko. Sa kama namin, naghahalikan, naggagalaw. Hindi ko na kayang isipin kasi nakita ko. Nakita ko mismo at hindi ko na maalis sa isip ko. Bumalik ako sa kahapon. Sa araw na sumira ang lahat, normal day lang. Umaga, nag-work ako, office-based, marketing manager, nag-meeting, nag-presentation. Usual day. Si Jerome, asawa ko, work from home, architect siya. Lagi siyang naka-laptop, naka-headset, nagdra-drawing, nagmi-meeting with clients. At si Denise, best friend ko. 13 years na kaming magkaibigan. Since college, maid of honor ko siya nung kinasal kami. At si Jerome ang best man niya nung kinasal siya kay Miguel, asawa niya. Magkaibigan kami, lahat, 4. Si Katrina, si Jerome, si Denise, si Miguel. Barkada. Lagi kaming nagha-hangout, lagi kaming nagdo-double date, lagi kaming masaya. O akala ko, kahapon, may nag-cancel na meeting. Last minute. Kaya umuwi ako ng maaga. 2 PM pa lang. Usually 7 PM ako umuwi. Nag-drive ako pa uwi. Masaya. Kasi iniisip ko, surprise kay Jerome. Maglu-lunch kami together, nood ng movie, quality time. Pagdating ko sa bahay, nakapark yung kotse ni Denise, yung white Honda Civic niya. Nandito si Den, sabi ko sa sarili ko. Siguro nag-visit. Okay, sabay na kami mag-lunch. Pumasok ako, tahimik. Kasi gusto ko pang i-surprise sila. At dun ko narinig yung mga tunog, yung mga unggol, yung mga napatigil ako. Hindi pwede. Hindi yan ang iniisip ko. Lumapit ako sa kwarto, yung master bedroom, at dahan-dahan kong binuksan yung pinto. At nakita ko sila. Si Jerome, nakahubad. At si Denise, nakahubad din. Sa kama namin. Sa kama ko. Yung kama na binili namin pagkatapos mag-honeymoon. Yung kama na puno ng alaala namin. At doon, naggagawa sila ng... Sumigaw ako, "Tanginan ninyo!" At napatingin sila. Gulat, takot, at namutla. "Kat!" sabi ni Jerome. Tumayo, nagtatakip ng kumot. "Kat, wait, please!" sabi ni Denise. Umiiyak na, pero hindi ako nakinig. Lumapit ako, at sinampal ko siya. Sinampal ko si Denise. Malakas. Hanggang sa bumagsak siya sa sahig. "Tangina mo! Best friend kita! Best friend! Tapos ganito gagawin mo sa akin?" "Kat, sorry please." At tumingin ako kay Jerome at sinampal ko rin siya. "At ikaw, asawa kita, kasal tayo, pero ginagawa mo to." "Kat, sorry, hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya? Tangina Jerome, nakahubad kayo. Nakahubad. Tapos sasabihin mong hindi sinasadya." At tumakbo ako. Lumabas. Sumakay ng kotse. At nag-drive. Hindi ko alam saan. Basta nag-drive ako. Lumalayo. Umiiyak. Sumisigaw. Nag-park ako sa mall. At doon, sa parking lot, sumigaw ako. Hinampas ko yung manibela. Umiiyak. Kasi paano? Paano nila nagawa sa akin? Paano nila ako nasaktan ng ganun? At nag-vibrate yung phone ko. Messages. Paulit-ulit. From Jerome. "Kat, sorry. Please, kausapin mo ako, please." From Denise. "Kat, sorry talaga. Please, intindihin mo. Please." Pero hindi ko binuksan. Binlock ko sila. Pareho. At nag-text ako kay Miguel, asawa ni Denise. "Miguel, nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Urgent." At nag-reply siya. "Nasa office. Bakit? May problema?" "Oo. Puntahan mo ako sa Starbucks sa Alabang Town Center. Now. Please?" "Sige, papunta na ako." Nagkita kami.
At nakita ko siya, nag-aalala, takot. Kat, ano nangyari? Okay ka lang ba? Tanong niya. Umupo ako, hininga ng malalim. At sinabi ko, Miguel, may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Denise at kay Jerome. Napatigil siya. Ano yon? Nakita ko sila kanina sa bahay, sa kama ko, Hindi ko na natapos kasi umiiyak na ako at namutla siya na paatras. Ano? Hindi. Hindi pwede. Totoo, Miguel? Nakita ko mismo, nakahubad sila, nasa kama ko, Tanginan na! Sigaw niya at hinampas niya yung mesa. Bumagsak yung kape at umiiyak na rin siya. Tangina nila! At yumakap ako sa kanya at yumakap din siya sa akin. Umiiyak kami pareho. Kasi pareho kaming nasasaktan. Pareho kaming niloko. Pareho kaming naging tanga. After an hour, nag-decide kami. Kausapin natin sila. Together. Para malaman natin yung totoo. Pumunta kami sa bahay ni Denise at Miguel. At nandun si Denise. Umiiyak. Mag-isa. Pagpasok namin, tumayo siya. Miguel, Kat, please. Ilang buwan na? Tanong ni Miguel. Galit. Ilang buwan na kayong dalawa ni Jerome? Yumuko siya. 6 na buwan. 6 na buwan, kalahati ng taon. 6 na buwan? Sigaw ko. 6 na buwan kayong nanloloko sa amin? Sorry, Kat. Sorry talaga. Bakit? Bakit si Jerome? Bakit yung asawa ko? At umupo siya. Umiiyak at nagsalita. Kasi nahulog ako. Nahulog ako sa kanya. Hindi ko sinasadya. Pero nangyari. Paano nagsimula? Tanong ni Miguel. Mahinahon pero rinig mo yung galit. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkita kami, si Jerome at ako. Nag-usap about sa mga problema namin. Ikaw, Migs, busy ka lagi sa work. Si Kat naman, busy din. At naging close kami. At nangyari. At patuloy nyo? Tanong ko. Tumango siya. Oo, patuloy. Kada wala kayo, nagkikita kami. Sa bahay nyo, sa bahay namin, sa hotels, everywhere. At dun, sumuka ako. Tumakbo ako sa CR at nagsuka. Kasi tangina, nasusuka ako sa totoo. Pagbalik ko, nag-uusap na sila ni Miguel. Divorce, sabi ni Miguel. Gusto ko ng divorce. Tapos na tayo. Miguel, please. Tapos na, Denise. Tapos na. At umalis siya. Nagpack ng gamit. At umalis. At naiwan kaming dalawa. Ako at si Denise. Kat, sorry talaga, sabi niya. Lumapit siya sa akin. Pero umatras ako. Huwag mo akong lapitan. Huwag mo akong hawakan. Kat, please, intindihin mo. Intindihin? Anong iintindihin ko? Yung best friend ko, kinantot yung asawa ko. At sinampal ko siya. Ulit, at ulit, at ulit. Hanggang sa pigilan niya yung kamay ko. Kat, tama na, please. Tama na. Nung ginagawa nyo yun, iniisip nyo ba ako? Iniisip nyo ba ang mga asawa ninyo? At itinulak ko siya. At umalis ako. Pumunta ako sa bahay namin. At nandun si Jerome, nakaupo sa sala, umiiyak. Kat, sabi niya, tumayo. Lumapit. Pero umiwas ako. Huwag mo akong lapitan. Kat, please, pakinggan mo ako. Pakinggan? Anong pakikinggan ko? Yung lado mo? Yung excuse mo? Kat, hindi ko sinasadya. Nahulog lang ako. Nahulog! Tangina, Jerome. Nahulog ka sa best friend ko. Yung taong pinagkakatiwalaan ko. Yung taong lagi kong kasama. Alam ko. At sorry. Sorry talaga. Sorry? Anong gagawin ko sa sorry mo? Babalik ba yung tiwala ko? Babalik ba yung pag-ibig ko? At umupo siya. Humagulgol. Kat, mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero nahulog ako kay Denise. Hindi ko alam paano, pero nahulog ako. At ako? Ano ako? Kalimutan lang? Hindi. Hindi ka kalimutan. Mahal pa rin kita. Pero mas mahal mo siya. At natahimik siya. Kasi totoo. At doon, nagpack ako. Lahat ng gamit ko, lahat ng damit, lahat. Kat, saan ka pupunta? Tanong niya. Wala sa'yo. Tapos na tayo, Jerome. Tapos na. Kat, please wag. Tapos na! At umalis ako, nag-drive, at nag-check-in sa hotel. Nandito ako ngayon, umiiyak, nag-iisip, ano na ang gagawin ko? Ano na ang susunod? At nag-vibrate yung phone ko. Message from Miguel.
Kat, nag-file na ako ng annulment. Tapos na kami ni Denise. At ikaw? Ano plano mo? At nag-reply ako. Nag-iisip pa ako. Pero alam kong hindi ko na kaya. Tapos na rin kami. Good. Deserve natin ng mas maayos. Oo, deserve natin. At nag-end yung chat. Ilang araw ang lumipas at nag-file na ako ng annulment. Nag-hire ng lawyer. At sinimulan yung process. Pero may nangyari. Nag-message si Miguel. Kat, pwede ba tayong mag-usap? May gusto akong sabihin. At pumayag ako. Nagkita kami sa coffee shop. Kat, may gusto akong itanong, sabi niya, seryoso. Ano yon? Naiisip ko, tayong dalawa. Pareho tayong niloko, pareho tayong nasasaktan. Pareho tayong nag-iisa. At naiisip ko, bakit hindi tayo? Napatigil ako. Ano? Bakit hindi tayo mag-try? Bakit hindi natin bigyan ng chance ang sarili natin na maging masaya? Miguel, hindi pwede. Kakahiwalay lang natin sa kanila. Hindi pa tayo okay. Oo. Pero mas magiging okay tayo kung kasama natin ang isa't isa. At hinawakan niya yung kamay ko. Kat, naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung sakit mo. Kasi pareho tayo. At gusto ko, samahan mo ako, samahan kita, para mag-heal tayo together. At tumingin ako sa kanya. At nakita ko yung sincerity, yung sakit, yung pag-asa. At nag-isip ako, tama ba to? O rebound lang? Pero sinubukan ko. Kasi kailangan ko ng tao. Kasi kailangan ko ng kasama. At naging kami. Slowly. Si Miguel at ako. At nag-help kami sa isa't isa. Nag-heal. Nag-move on. At after 6 months, naging okay na kami. Masaya. Totoo. At nag-propose siya. Kat, alam kong madali pa lang. Alam kong bago pa. Pero mahal kita. At gusto kitang pakasalan. Gusto kitang maging asawa ko. Kasi ikaw na yung para sa akin. At umiiyak ako. Mahal din kita, Migs. Pero paano? Paano kung sabihin nila na ginagamit lang natin ang isa't isa? Paano kung wala akong pake sa sasabihin nila? Ang importante, alam ko kung ano nararamdaman ko. At mahal kita. At sinabi ko, oo. Ngayon, kasal na kami. 1 year na. At masaya kami. Sobra. At nalaman namin. Nag-break na rin pala si Jerome at Denise. After 3 months ng pag-alis namin. Kasi sila, guilt. Pareho silang nabubuhay sa guilt. At hindi nila kinaya. At ngayon, mag-isa sila pareho. Nasasaktan. Nagsisisi. At kami, masaya. Kasi nakahanap kami ng isa't isa. Kasi nag-heal kami together. At deserve namin to kasi lumalaban kami. Kasi nagmahal kami ulit pero may nag-message. Si Denise. Kat, alam kong galit ka pa sa akin. Alam ko deserve ko lahat ng nangyayari sa akin. Pero gusto ko lang sabihin, sorry. At congrats sa kasal ninyo ni Miguel. Sana maging masaya kayo. Kasi deserve nyo. Pareho. At nabasa ko. At nag-reply ako. Thanks din at sana maging okay ka rin. Sana makahanap ka rin ng happiness mo. At yun na yun. Pero may dumating na imbitasyon. Kasal ni Jerome kay ibang babae. Binuksan ko at nabasa ko. At may note. Kat, alam kong masakit pa rin. Alam kong galit ka pa. Pero gusto kita i-invite. Kasi parte ka ng buhay ko. Kasi important ka. At sana mapatawad mo na ako. Jerome. At tumingin ako kay Miguel. Pupunta ba tayo? Ngumiti siya. Sa'yo yan. Pero kung ako, hindi. Kasi tapos na yon. At mas gusto ko nang mag-focus sa future natin. At ngumiti rin ako. Tama ka, tapos na yon. At hindi na ako pumunta. Kasi tapos na. Totally. Pero may dumating na balita. From Carla, mutual friend namin. Kat, alam mo ba? Ano? Si Jerome. Nag-break na naman sila. Kasi nalaman ng fiancé niya yung tungkol sa nangyari. Tungkol kay Denise. At umalis. At si Denise? Si Denise nag-abroad na. Canada. Para makalimot. At nabasa ko. At hindi ko na alam kung anong maramdaman. Pero alam ko. Alam kong tama yung desisyon ko. Tama na umalis ako. Tama na nag-move on ako. Kasi kung nagstay ako, ako yung nasasaktan pa rin ngayon. Pero dahil umalis ako, dahil lumalaban ako,
Masaya na ako. At deserve ko to. Deserve namin to. Ang tanong ko sa inyo, mga kalihim, kailan nyo malalaman na kailangan nyo nang umalis sa relationship? Drop your comments below. Gusto namin marinig ang side nyo. Like, follow, and share for more Kwento Mo, Lihim Ko Stories.